So, hello guys, magandang araw pala sa inyong lahat. Sorry, so mabilis na pagbibideo lang ito ha. By the way guys, kukunin ko lang sana ang inyong reactions, comments, or opinion about sa bagong inilabas na memorandum from LTO about sa mga e-bike na this coming December 1, 2025 is magsisimula na sila manghuli at diretso impound na yung mga e-bike na mahuhuli nila. So, ibig sabihin, kapag sinabing diretso impound na, so ibig sabihin, hindi na nila ipatutubos to, hindi na nila ito ipapakuha sa mga may-ari. Yan ang big question mark. Once na na-impound to at hindi na nila ipakuha sa mga may-ari sa dinami-dami ng e-bike na huhulihin nila, saan naman nila ito dadalhin? Ilulubog ba sa dagat sa may coastal para kapitan ng mga talaba, ng mga tahong? O, di ba nakakapanghinayang kapag ganun ang gagawin? Di ba? So, yun ang reaction ko, komento ko, yung opinion ko. Yan. Sa tulad kong e-bike owner, syempre, very convenient ako gumamit ng e-bike, lalo na po malayo yung aming palengke, malayo po yung Mercury Drive, tapos for emergency, magagamit po namin yung e-bike. Ngayon, nasa sa akin na lang yun kung paano ko i-drive, kung paano maging self-discipline sa pagmamaneho ng e-bike. Kasi ako, as e-bike users, hindi naman ako sa gitna talaga nagdadrive eh. Kasi alam ko naman yan, kahit hindi ako driver talaga, professional driver, is kung ano yung nalalaman ko. Halimbawa, lahat ng mga mababagal na sasakyan like e-bike, bisikleta is dito sa right side. So yun, I follow the rules and instructions. Mas gugustuhin ko pa dito sa bandang kanan. Kasi alam ko, safe ako at alam ko, may line doon para sa mga e-bike, sa mga motor, para sa mga bisikleta, yun. Wala namang mawawala kung susundin natin yung instruction na yun. Na lahat ng mga mababagal na sasakyan is gumilid lang tayo para iwas disgrasya at yung mga mabibilis na sasakyan at yung mga malalaking sasakyan is doon sila sa gitna. Dito sila sa left side. Diba? Kaya lang, may mga kamote driver talaga na kahit anong ingat mo sa pagmamaneho, mapa-e-bike man yan, mapa-tricycle, mapa-motor yan, mapasasakyan pa man yan. Kapag may na-encounter ka ng mga kamote driver, is talaga madidisgrasya at madidisgrasya ka. Ang dami nga nagsasabi na yung disgrasya is andyan lang yan sa tabi-tabi. Hindi mo maiiwasan yan. Hanggat maiiwasan ninyo guys, iwasan na ninyo at mag-ingat. Okay? Mas maganda na rin yung maingat ka. Ngayon, kapag may mga malalaking truck, may mga malalaking sasakyan, may mga mabibilis magpatakbo, iwas, gilid. Kasi ako guys, sa totoo lang, hindi ko maiwasan na hindi ako lumabas ng, hindi naman totally highway, dito lang sa mga access road, ganyan. Siyempre, sa access road, malapit yung Mercury Drive, palengke, talipapa, lahat ng establishment is nasa access road. Hindi mo maiwasan talaga na pumunta doon sa access road na yon para doon mabili mo lahat ng gusto mo. Okay, sabihin na natin palengke, pamamalengke, pagbili ng mga gamot, kung ano man yung inilalako mo doon, kung ano man yung binibenta mo na gamit yung e-bike bilang pag-deliver ng mga orders. O, diba? Very convenient. What if kapag magta-tricycle ka, one way, halimbawa sabihin na natin, ang bawat isang pasahero isisingilin ng 12 pesos. Kapag may mga kasabay, what if kapag wala kang kasabay, tapos special trip, sisingilin ka ng 50 pesos?
One way lang yun, guys, ha. Paano kung pauwi ka? Ganun din, 50 pesos, di 100 pesos na. Sa 100 pesos na yan, kung iipunin mo yan araw-araw, maaaring makadagdag pa yan sa puhunan kung ano man yung binibenta mo online at dinideliver mo. Diba? Makakapagdagdag pa yan sa magiging kapital mo. Kaya very convenient talaga yung e-bike na yan. Kaya ano to, diversion? Kasi nga, yung government na yan is may mga previous na issue pa. Ano to, dinadivert nila dito sa e-bike na yan para yung issue about sa flood control, sa lahat ng mga problema na yan is medyo mabura sa isip ng tao. Para yung mga tao is mag-focus na lang dyan sa ngayon sa issue na e-bike na yan. So, di ba guys, di ba kayo nagtataka? Di ba ngayon, yung issue na ngayon sa social media, sa balita, sa TV, sa radyo, di ba, palagi mukhang bibig is e-bike. May narinig pa ba kayo about sa flood control, about sa mga involved din sa flood control budget na yan? Di ba? Medyo nawala. Ngayon, ang focus ng mga tao ngayon sa e-bike. Pero, noon, nakaraan is hindi nyo talaga maririnig yung about sa e-bike. Puro about sa flood control. Yan. Nakakaumay na nga, paulit-ulit mo na lang pakikinggan, di ba? Ngayon, ayan, focus yung mga tao ngayon about dyan sa e-bike issue na yan. Nakaisyo this coming December 1, 2025 is mag-start na sila manghuli and then diretso daw kuno impound. O, diba? Yun ang sinasabi ko. Tayo mga matitino magmaneho ng e-bike, nadadamay na lang tayo. Oo, inaamin ko yan. Marami rin akong nakikita na gumagamit or nagdadrive ng mga minor age ng 3 wheels, ng 4 wheels. Tapos yung iba naman is may mga sakay na mga estudyante. Ginagamit nila, ginagawa nilang school service. Yun. Tapos sila pa yung mabilis magpatakbo. Diyos ko, lalo na yung 3 wheels na e-bike na yan, nakakatakot. Alam nyo ba kung bakit? Kasi parang feeling ko gaganon siya. Tatagilid siya, lalo na kapag sumobra ng liko, talagang may tendency na tumagilid. Eh what if kapag punong-puno ng mga estudyante at nadisgrasya yun, naku, patay na. Kasi mga nakaraang araw, nakaraang buwan, issue na yan na may mga estudyante na disgrasya, may mga na-aksidente na e-bike, 3 wheels ang gamit. Yan, sa highway. Dapat kasi sumunod tayo sa rules or policy. Yung mga mababagal na sasakyan sa bandang kanan tayo, wag tayo makipagkarera sa mga malalaking sasakyan, sa mga mabibilis na sasakyan. Wala tayong kalaban-laban dun. E-bike lang yung gamit natin. May-UUP yan. Pati ikaw may-UUP ka. Kaya tandaan ninyo, nasa tao yan. Kung paano disiplinahin yung sarili at kung paano i-drive yung mga e-bike nila. Kaya yung mga matitinong mga e-bike users, nadadamay na lang yan. Totoo yan.